Ang kwento ni Teniente Guimo at ang pinagmulan ng aswang. Sa isang malayong lugar, may isang mayamang pamilya. Ito ang pamilya ni Teniente Guimo na may mataas na katungkulan sa lipunan. Si Teniente Guimo ay mayroong asawa na si Consuelo at nag-iisang anak na si Ana. Mahal na mahal nila si Ana kaya lahat ng gusto pinabigay nila ito. Isang araw, nagpaalam si Ana na mag-aral sa Maynila. Ma, Pa, pwede ba na sa Maynila ako mag-aral? Sagot ng kanyang mga magulang. Okay anak, kung yun ang gusto mo, sige, pumapayag kami. Umalis si Ana papuntang Maynila. Pagdating niya sa Maynila, naninibago siya at hindi sanay makipagsalamuha sa iba. Ngunit isang araw, may lumapit kay Ana at nagsabing, "Hi, magandang araw. Ako nga pala si Linda. Ikaw?" Ako nga pala si Ana. Ikinagagala kitang makilala, Ana. At pwede ba kitang maging kaibigan? Oo naman, Linda. At maraming salamat. At ang dalawa nga ay naging matalik na magkaibigan. At tinuturi ng kapatid ni Ana si Linda at kung anong mayroon si Ana gusto niya ding ibahagi kay Linda. Napakabait nitong si Ana at ganun din naman si Linda. Kaya magkasundo sila sa lahat ng bagay. Ngunit ang pinagkaiba nilang dalawa ay si Ana ay nanggaling sa mayamang pamilya at si Linda naman ay galing sa isang ordinaryong pamilya lamang. Samantala sa probinsya nila Ana, napag-usapan ng kanyang mga magulang ang kanyang nalalapit na kaarawan. Guimo, nalalapit na ang kaarawan ng ating anak. Ano ang plano mo sa kanyang ika-18 kaarawan? Paano natin masasabi ang tunay niyang katauhan at ang pamilyang kanyang pinagmulan? Huwag ka mag-alala, asawa ko. Nakaplano na ang lahat. Nag-aalala lang ako, asawa ko. Paano kung hindi niya matanggap ang tunay niyang katauhan at ang pamilyang kanyang pinagmulan? Huwag kang mag-alala, Consuelo. Matatanggap niya ang kanyang katauhan at mangyari lamang yan sa kanyang kaarawan. Oo nga pala, Guimo. Ano ang magandang regalo na pwedeng ibigay kay Ana? Ano ka ba, Consuelo? Siyempre, ang pinakamamahal hiyas na minana natin sa ating mga magulang. Ibigay mo sa kanya ang pinakamagandang pulseras at kwintas. Oo, sige, Guimo. Yan na lang ang ireregalo natin sa ating unika iha. Samantala, si Ana sa Maynila. Masayang-masaya na ibinilita kay Linda ang kanyang nalalapit na kaarawan. Linda, nalalapit na ang aking kaarawan. Gusto kitang imbitahan sa aking kaarawan, isasama kita sa aming probinsya at ipapakilala kita sa aking mga magulang at sa aking mga kaibigan. Tiyak na magiging masayang-masaya ka doon. Marami tayong magagandang lugar na mapapasyalan. Sige, Ana, ipagpaalam mo ako sa aking mga magulang. At ipinagpaalam na nga ni Ana si Linda sa kanyang mga magulang. Tita, Tito, pwede ko bang isama si Linda sa aming probinsya? Ipagdidiriwang ko kasi ang aking ika-18 kaarawan. Sige, Ana. Ipinagkakatiwala ko ang aming anak sa iyo dahil matagal naman na kayong magkaibigan. At parang anak na din ang turing namin sa iyo. Maraming salamat po, Tita, Tito. Makakaasa po kayong magiging masaya si Linda sa pagbabakasyon niya sa amin. Dumating na nga ang araw ng pag-uwi nila sa probinsya at tuwang-tuwa si Ana sa nadatnan nila sa mansyon. Tila nakahanda na ang lahat para sa kanyang kaarawan kinabukasan. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang at niyakap ng mahigpit. Samantala, si Linda naman ay manghang-mangha sa kanyang nakitang karangyaan ng kanyang kaibigan. Ma,
Pa, may kasama pala ako. Siya ang kinukwento ko sa inyo na matalik kong kaibigan sa Maynila. Siya si Linda. Linda? Sila nga pala ang magulang ko. Si Papa Guillermo at si Mama Consuelo. Kamusta po kayo, tita, tito? Ikinagagala ko po kayong makilala. O siya, Ana, dalhin mo na ang iyong kaibigan sa iyong silid para kayo makapagpahinga na. Sige ma, pa, maraming salamat po. Tara Linda, magpapahinga muna tayo para makapag-ayos tayo sa aking welcome party mamayang gabi. Tumating na nga ang gabi at nag-ayos na sina Ana at Linda nang may kumatok sa pintuan. At nang buksan ni Ana, bumungad ang kanyang mga magulang. Ma, pa, kayo po pala. Tuloy po kayo. Anak, kamusta naman ang pagpapahinga niyo ng kaibigan mo? Nagugutom ba kayo? O, iha, Linda, kamusta ka? Mabuti naman po, tita. Maraming salamat po sa iyong pag-aalala. Oo nga pala anak, may ibibigay nga pala kami sa iyo ng mama mo. O ito buksan mo. Ma, pa, maraming salamat po. Tuwang-tuwa na binuksan ni Ana ang regalo na binigay ng kanyang mga magulang. Ma, pa, ang ganda naman ito. Oo anak, ninanapayan namin ng papa mo sa aming umaong na bulang. Halika, isuot natin sa iyo, tiyak na bagay sa iyo yan at dahil likas ka ng maganda. Anak, iingatan mo yan at huwag na huwag mong iwawala at isusuot mo yan sa iyong kaarawan. Opo, Papa, maraming salamat sa napakagandang regalo niyo ni Mama sa akin. Gabi ng kasiyahan, pumunta na si Ana at Linda sa nagaganap na kasiyahan para sa kanya. O anak, narito na pala kayo. Ipapakilala mo na si Linda sa iyong mga kaibigan. At yun na nga, pinakilala ni Ana si Linda sa kanyang mga kaibigan. Samantala, may kakaibang nararamdaman si Linda na tila nananayo ang kanyang mga balahibo at tila nakatingin ang lahat sa kanya. Hindi na nga makatiis si Linda at sinabi kay Ana, Ana, bakit ganun sila makatingin sa akin? Pakiramdam ko parang gusto nila akong kainin at inaamoy-amoy pa nila ako. Linda, ganun lang talaga sila dahil ngayon lang sila nakakita ng ibang tao galing sa Maynila. Nagpatuloy na nga ang kasiyahan at si Linda ay may kakaiba pa rin nararamdaman sa kanyang paligid. Sa bandang madilim na bahagi ng bahay nila Ana, may dalawang pares na mga mata na nakakatitig kay Linda. At tila nararamdaman ni Linda na may nakatitig sa kanya at napalingon si Linda sa bahaging iyon. Kaya nagaya na lang si Linda kay Ana na magpapahinga na lang sila. At pumasok na nga sila sa kanilang silid. Habang naghahanda sila sa kanilang pagtulog, hinubad ni Ana ang mamahaling pulseras at isinuot kay Linda. Ana, bakit mo hinubad yan at isinuot sa akin? Di ba yan ang mamahaling regalo na ibinigay ng magulang mo sa'yo? Linda, huwag kang mag-alala. Ang pulseras na ito ay napakahalagang bagay sa akin. Kaya ibibigay ko sa'yo tanda ng pagkakaibigan nating dalawa. Ganun ka kahalaga sa akin, Linda. Para na din kitang kapatid. Samantala, si Tiniente Gimo at kinakausap niya ang kanyang mga tauhan tungkol sa magiging alay kay Ana. Berto, hali kayo ng kasama mo. Sa takdang oras na ito, kuhanin mo ang alay natin para kay Ana. At ang palatandaan sa aking anak ay nakasuot ng gintong pulseras. Masusunod, Tiniente. Habang tulog na ang lahat, abalang-abala sa kusina ang lahat sa paghihiwa at pagkakatay ng mga karne. At ang grupo nila Berto ay dahan-dahang pumasok sa silid nila Ana para kuhanin ang alay. Ito na ang walang pulseras. Iwan niyo ang may pulseras at yan ang anak ni Tiniente. At kinuha na nga nila Berto ang alay at mabilis na dinala sa kusina at pinumpisahang kuhanin ang kanyang lamang loob at ang espesyal na atay at dugo. Habang ang dalawang mag-asawa na si Gimo at Consuelo ay excited na sa kaarawan ng kanilang anak. Samantala,
Nagising si Linda dahil sa tawag ng kalikasan at napansin niya na wala sa tabi niya si Ana. Lumabas siya ng silid para hanapin niya si Ana. Dahil sa sobrang laki ng bahay, naligaw siya at napunta sa kusina nang biglang naumpog siya sa isang bagay na malagkit at malansa. Kahit medyo madilim, naaaninag niya kung anong bagay iyon. Ngunit, laking gulat niya nang makitang kung anong bagay iyon. Ha? Ano ito? Putol na tao at napalingon siya sa ibabaw ng mesa at nakita niya ang mga putol na paa, kamay na nakabukod sa ibabaw ng mesa. At laking gulat niya at napasigaw nang nakita niya ang katawan ni Ana na wala ng lamang loob. Dahil sa sobrang takot ni Ana, nanginginig at umiiyak na tumatakbo na walang lingon sa kanyang pinanggalingan. Samantala, narinig ng lahat na may sumisigaw at kumakalabog sa bandang kusina. Kaya naalarma ang mag-asawa na si Gino at Consuelo at dali-daling pumunta sa kusina at tinawag ang mga tauhan upang alamin ang nangyari kung sino ang sumisigaw. Laking gulat nila nang makita ang anak nila sa ibabaw ng misa na wala ng buhay at dali-daling sinunggaban ang kanyang mga tauhan. Bakit ang anak ko ang nandito? Humahabol-hol na tanong ni Tiniente Gino. Tiniente, sinunod ko lang naman ang utos mo sa amin na kuhanin ang alay. Di ba sabi mo na ang anak mo ay may palatandaan na suot na pulseras? Kaya yun ang walang suot ang kinuha namin. Ikaw ang nag-utos sa amin kung ano ang gawin at sinunod lang namin ang gusto mo. Mga walang kwenta kayo! At pinagsusuntok ang kanyang mga tauhan at sinabing, habulin niyo ang kaibigan ng aking anak at dalhin niyo siyang buhay sa akin. Kaya mabilis na hinabol ng mga tauhan ang dalagang tumakas, ngunit hindi na nila ito naabutan. Kaya si Tiniente Gimo na lamang ang humabol kay Linda. Samantala si Linda naman ay hindi alintana ang kanyang dinadaanan. Takbo, dapa, ang kanyang mga nararanasan sa sobrang takot at kagustuhang makaalis sa lugar na iyon. Nang biglang may narinig siyang sumisigaw at humahabol sa kanya. Sa sobrang takot, kumaripas ng takbo si Linda hanggang makaabot sa isang reles ng tren. At tamang-tama na may paparating na tren at sumisigaw at nagmamakaawa siya na pasakayin. Nakita siya ng mga tao sa train at na mayroong tumatakbo na dalaga at mayroong humahabol sa kanya. Ngunit laking gulat nila nang makita ang humahabol sa dalaga. Kahit madilim, naaaninag nila na tila taong lumilipad kaya mabilis nilang pinasakay ang dalaga. Mabilis nilang inabot ang kamay ng dalaga at pinasakay ng train. Ngunit nasa loob na ang dalaga, hindi pa rin tumitigil ang humahabol sa kanya at nakita niya na ang papa pala ni Ana ang humahabol sa kanya at iba ang anyo at lumilipad. Papatayin kita, Linda. Hindi ako papayag na ang anak ko lang ang mawawala, na ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang aking nag-iisang anak. Ngunit ang mga tao na sa loob ng tren ay pinoprotektahan si Linda, kaya nahuli si Tiniente Gimo at kinulog ng mga tao hanggat sa namatay. Ang wakas.